Yung mga kambing namin mga kaprobinsya, oh, busog na po. Binigyan na po sila ng mga baging sa ating mga kasama dito. Kahit ano-anong dahon lang yung ibinigay namin sa kanila. At hiyang naman sila mga kaprobinsya. Hindi naman payat yung mga katawan nila. Ayan, oh. Hello. Yung mga nanay nila na ibinta na natin. At mukhang kailangan na po nating ihiwalay yung mga lalaki nating kambing dito. Idla kayo. Yung isa nating kambing dito mga kaprobinsya, oh, napakalaki yung kanyang tiyan. Dati po 3 yung anak niya. Tapos ngayon, oh, makilaman yung tiyan niya, baka 4 naman yung anak niya. Kasi may time din na nanganak siya ng 4. Pero yung una niyang anak dati, isa lang. Yung situro pa yung ginamit natin. Yung anglo natin. Pero nung nagpalitan ng lalaki na kambing na buwer, napapansin po natin na madalas yung pagpanganak sa ating mga kambing na may 3 anak. Hindi katulad sa anglo na minsan 2 at saka 1 lang. Ito yung kambing natin na lalaki, oh. 1 lang siya. Pero ang problema sa kanya mga kaprobinsya, hindi siya kumain ng tahop. Umasa lang siya sa kumpay at saka gatas ng kanyang nanay. At kailangan na rin niyang iiwalay natin. Doon sa kabilang bakod, ilan lang yung mga lalaki natin kambing doon. So pwede siguro natin siyang ihalo doon yung mga lalaki natin kambing dito. Palagyan natin ng extension para kung habulin sila sa mga malalaki doon, may mataguan sila or may mapuntahan. At saka yung pinakamalaki doon na medyo turo na yung buwer natin, itali natin siya para hindi niya magulo yung mga kambing natin dito na lalaki. May magandang klase po tayong kambing dito, kung anak sa ating blackhead. Napakagwapo po ng kanyang mga anak. Yan, oh. Yung blackhead mga kaprobinsya, babae yan. At saka yung brownhead, lalaki yan. Yan, huli natin sila mga kaprobinsya, oh, kung saan sila dumaan. Doon pala sila sa ilalim dumaan. Nisuungra. Papasukin natin. Yan po ang isa sa ating mga kambing ito na pasaway. At hindi po pwede na hayaan natin siya sa labas. Kasi kainin nila yung mga talim doon sa kabila. Yan, oh. Diyan siya dumaan. Guy! Hindi ka na makalabas dyan. I-repair na po namin yung aming bako dito mga kaprobinsya. Pero yung kawayan lang muna yung gamitin namin. Nagpaputol tayo ng mga kawayan doon para ma-repair to. Pero ang kadalasan na makalabas dito sa ating bakod yung mga malilit lang. Kasi kasya sila sa butas ng ating hardwire. Yung namin kambing, doon namin pinastol. Balikin natin sa loob yung ating kambing na nakalabas para hindi tayo mapagalitan sa may-ari sa katabi naming area dyan. Ayaw mo pahuli mga kaprobinsya. May butas sa ilalim mga kaprobinsya, oh. Dati po may pato tayo ng limlim dyan. Napisa namin yung itlog niya kasi hindi namin siya naabot ng aso.
Huli ka. Napasok natin sa loob yung kambing natin na nakalabas. Makulit yung kambing na yan mga kaprobinsya. Lalaki. Sa ngayon po, dahon ng tubo naman yung binigyan namin sa aming mga alaga. Yung mga napir namin dito, reserva lang yan or backup. Kung sakaling walang mag-harvest ng tubo dyan, so yung mga napir yung binigay namin sa aming mga alaga. Pero kung may mag-harvest ng tubo, tigilan namin sa pag-harvest yung aming mga napir dito. Puntahan natin sa likuran kung may mga natira pa ba doon. Yung sapa namin dito, kahit napakaliit lang, minsan po may manghuli dito ng isda. Pero maliliit lang yung manghuli nila. Nanghuli sila dito ng bais or eel. Gamit yung kuryente. Hindi ko alam kung hindi pa yan bawal. Yung manghuli ng isda gamit yung kuryente. Pero wala naman silang mahuli. Kasi wala na pong laman yung sapa namin dito. Naubos na. Yung iba, sabi nila, yung mga ulang at saka bais or eel na ano daw sa panahon ng bagyo. Dati po marami daw ang laman dito. Maraming mga isda. Maraming bais. Pero nang dumaan yung napakalakas na bagyo, parang naanod. At saka nasira yung tirahan nila. Yan. Malapit na po maubos dito mga kaprobinsya. Oh. Yung napira natin dyan. Pero may natira pa dito sa kabila. Doon sa kabilang area, yung inupahan namin na lupa, sumuko na yung mga kasama natin doon sa paglagay ng pataba. Kahit nilagyan pa nila ng pataba yung napier, napakapangit pa rin yung resulta. Maraming mga damo na tumubo. Tapos pag tumubo yung mga damo, yung mga napier mamatay. Hindi katulad dito na kahit napakakunti lang ng pataba na nilagay namin, napakaganda yung resulta sa aming mga napier kasi mataba yung lupa. Kahit may mga damo pa sa ilalim or may mga baging, hindi magpatalo yung mga napier namin dito. Yan. Napakaganda po yung resulta sa ating mga napier dito mga kaprobinsya. Pero dati masukal yung area natin dito. Walang tanim na napier. Sa mga nakarang araw, may sumugod naman na halo or bayawak dyan sa aming area. Expected po namin na halos linggo-linggo may sumugod na mga bayawak or sawa. Dahil pag pansinin niyo po, masukal yung area dito sa aming paligid. Tapos hindi po yan masyadong malayo dun sa ating mga alagang manok. Yan po ang sistema. At saka maraming mga bato dyan. Hindi po dabulabog yung area na yan mga kaprobinsya. Kasi matarik yung andon. So sigurado po kami na may mga nakatira dyan na mga sawa. At saka bayawak. Pag magutom sila, pag wala silang makain, doon sila pumunta sa ating area. Yung kinukonsumo nila yung mga alaga natin. Pag hindi namin mapansin, yung mga itlog ng ating mga manok, yun po ang pinuntarya ng mga bayawak. Pero yung sawa, wala silang pili. Mapapato man or pabo, manok, gansa, basta kaya nilang patayin, patayin nila. Kadali lang tumubo sa ating mga napir dito mga kaprobinsya. Tambok ayo. At yung indigo fira, napakadali tumubo. Isang linggo pa lang yan mula sa pagputol natin. Pero ngayon tumubo naman yung mga sanga niya. Isang linggo pa lang yan mula sa pagputol natin. Pati yung ipil-ipil
Mga ilang linggo pa lang yung napir namin dito mula sa pag-harvest. Pero ganito naman sila kataba. Basta palagi lang may ulan. Napakadali lang tumubo yung mga napir. At saka maganda yung lupa namin dito. Kahit medyo matarik. May mga gabi rin oh. Dati po binunot namin yung mga gabi dito. Or apara ang tawag dito sa amin. Kasi tatalunin nila yung mga napir. Dahil napakalaki nila. Napakataba. Kaya pala mga kaprobinsya, minsan pumunta dito yung ating mga alagang baka na mga maliliit. Kasi ito yung mga paborito nilang kainin oh. Yung napira ganito kalaki, malambot pa. At paborito po nilang kainin. Yung leader nila daw, yung kulay puti nating baka, si Bitas puti. Kahit na medyo malayo na, pero umabot pa sila dito. Yan po, may mga bakas ng ating baka na mga maliliit. Yan. Kinain nila yung ganito kalaking napier. Paborito nila. Hindi nakatubo yung napier dyan oh. Okay lang, basta dito lang sa ating area. Pero pag lumampas sila hindi na pwede. Hindi pa tayo nakabili ng hagwire para sa kilang bakod. Hindi pa tayo nakabili ng buhangin. Kasi balak po natin pag bumili tayo ng buhangin, ipa-deliver lang natin dyan sa ating area. Para hindi na mapagod yung mga alaga nating kalabaw sa kakahakot ng mga buhangin. Ayan o, nagpa-relax lang yung mga baka natin ng mga maliliit. Hindi po masyadong malayo dyan sa likuran, kaya lang pumunta doon. Subukan natin kung kumain ba ng ipil-ipil yung mga baka natin ng mga maliliit. Si Bitang. Relaxing kayo sila mga probinsya oh. Kaon po, wala silang pili sa pagkain. Kaalo lang tingnan yung mga alaga natin oh. Tinamad sila ngayon na umakyat doon papunta sa likuran. Paborito pala nila yung ipil-ipil oh. Japanese ang tawag po dito sa amin, or ipil-ipil. Pero pag ilagay natin sa lupa, hindi na ito kainin. Gulagulot.
Snit kayo diha. Dali, dali. Pasilong tari. Kahit nawala dito si Bitas, pero may lahi naman siya na naiwan. Yung dalawa natin lalaki. Pero wala siyang anak na babae. Tatlo po yung nakasahan niya sa ating mga baka dito. Puro lalaki ang lumabas. Kung na babae lang to, si Bitas Junior, magandang klase din. Kapatid siya ni Marites. Kapatid sa nanay. Ang takan niya mga kaprobinsyo. Palita po ne. Lagyan natin ito ng airtag. Palatandaan na anak siya ni Batang. Palatandaan na red Brahman siya. Ay kumatid ha. Limer mga kaprobinsya, napakatangkad niya oh. Maba na mong tao god. Pero matangkad talaga si Limer. Pag may katabi siyang baka dito, lumiit yung kanyang katabi. Dati po, masakyan na natin siya. Kahit nakatayo lang, hindi siya tumakbo. Tapos kaya natin siyang sakyan. Ngayon, habog kayo. Kailangan ba nating mupatong para makasakay kay Limer? Yung nakabili sa ating baka mga kaprobinsya na si Bitas, medyo maliit lang yung kita nila, hindi po masyado malaki. Kasi nung dumating sa kanila yung baka natin, humina siya sa pagkain ba, nanibago sa area, kaya pumayat ng kunti. Hindi katulad nung andito pa si Bitas. Tumagal pa ng mga ilang araw dun sa area nila bago nila nadala dun sa stockyard. At may nakakilala agad sa ating baka, isa sa ating mga followers sa FB. Nung nakita nila si Bitas doon sa Dudul Bako, kasi doon po dinala sa Dudul Bakong si Bitas, na-recognize nila agad na yung baka na yun po ang baka natin dito, si Bitas. Pero namayat daw ng konti, hindi katulad nung andito pa sa atin na sulid na sulid yung katawan. Pero hindi pa rin sila nalugi, sabi po sa isa sa ating mga kakilala na nagbayan sila din ng baka. Pero masaya pa rin tayo kasi sabi po nila hindi daw nalugi yung nakabili sa ating baka. Ang problema pag malugi, matagam yan, ayaw na yang bumalik dito. Excited po kami na makita yung lahi ni Limer dito mga kaprobinsya. Ang unang mga anak sa kanyang nakasahan dito si Marimar. Sabi sa ating kasama dito, baka paglabas magmana daw sa lula, magmana kay Basya. Sana naman hindi, kasi yung si Marimar, yung nanay niya si Basya lang, anak siya ni Pugi, lahi siya ni Pugi. Tapos pinakasahan natin kay Limer. Kahit kalahati lang siguro sa tainga ni Limer, okay na tayo. Nag-wild siya sa mga nakarang araw mga kaprobinsya, kasi may baka po na dinala dito, pinakasahan. At yung ginamit namin si Bone, yung isang baka natin. Kaya parang gusto niyang lumabas, nagsilo siya. Pag tingnan naman dito sa loob yung ating baka na si Bone, napakalit lang yung tingnan mga kaprobinsya, basta katabi niya si Limer. Pero nung pinalabas namin siya para makakasta, malaki na po yung baka natin. Ganon talaga, kahit malaki pa yan, basta may katabi na mas malaki pa sa kanya, napakalit din tingnan. Si Junior Pogi oh. Nyor, ang sama ng musalim mo Nyor, nilagyan po siya ng kanapton para hindi masugatan yung kanyang mukha. Si Marimar, siya lang dito mag-isa. Bigyan mo kami ng magandang klaseng baka ha. Huwag sana magmana kay Basya. Yung magmana kay Limer, yung gusto namin.
Hindi pa gumalaw yung baka sa loob. Nasa mga 8 buwan pa siguro to. Yung isa nating baka na puti, expected po namin ng mga anak katapusan ng Enero. Yung mga baka namin, nagkakain sa ating baka dito. May mga alaga po kami dito mga kaprobinsya na isuko na namin or tumigil na kami sa pag-alaga sa kanila. Sayang sana pero hindi pwede pag ipagpatuloy namin yung pag-alaga sa kanila. Kasi magastos po. Yung alaga namin na sinasabi ko po mga kaprobinsya, yung alaga namin kalapati. Napakabilis po nilang dumami. Tapos napakalakas lang kumain ng feeds. Pag mamurahing feeds yung ibigay namin sa kanila, mamayat sila tapos wala silang ganang kumain. Kaya napagpasya namin dito na itigil lang yung pag-alaga sa kanila. Naisipan po namin na yung feeds na ibigay namin sa kanila mas mabuti pa na andun sa ating mga baka. Nung binilang po natin kung ilang kilong feeds yung maubos namin sa kanila sa isang buwan po mga kaprobinsya, more than 1 sack yung maubos sila na feeds. So pag doon natin yan ibigay sa ating mga baka, mas okay pa, may return pa. Pero yung kalapati natin wala pong return. Tapos yung tubo nila magamit pa natin yan, pwede yan sa ating mga kambing. At saka yung feeds na makonsume nila, pwede natin doon ipakain sa ating mga kambing at saka doon sa ating mga baka. Nagsimulan na tayo sa mga 6 heads. Tapos nung sinubukan naming bilangin, umabot na kami sa 50 heads pero hindi pa namin natapos. Dati pa po may nag-comment na sa atin na paghayaan natin sila na dumami dito ng husto, mamulubi tayo sa pagkain sa ating mga alaga na kalapati. At akala ko po hindi yun totoo. Pero habang dumadami yung mga kalapati natin, na-recognize po natin na totoo yung sinasabi nila kasi napakabilis lang dumami. Hindi pa nga lumipad yung mga inakay nila, nag-itlog na naman. So grabe, napakadali lang dumami. At wala po kaming napapansin na may namatay sa kanila. Hindi katulad sa mga sisiw ng manok na hindi makasurvive tuwing taglamig. Pero yung kalapate, bihira lang kami makakita na may mamatay sa kanila, sa ating kalapate. Kaya napakabilis lang dumami. At yan po ang napagdesisyon namin na itigil na yung pag-alaga natin sa kanila. Malaki din yung gastos natin pag ipagpatuloy natin yung pag-alaga sa kanila. So ang mangyayari po dito, pag mawala na yung mga kalapati natin dyan, yung kulungan nila, pwede natin yung gawing kulungan ng kambing. Pwede natin tanggalin yung screen, yung magamit pa natin yan pa kulungan ng ating mga sisiw ng manok. So nakakalungkot sana, pero no choice po tayo kasi hindi natin sila maibinta. Pag may binta man siguro, napakamura lang kasi napakabilis ng dumami. Hindi katulad ng baka. Pag makaubos sila ng lagpas isang sako, tapos mag-alaga tayo ng baka or baboy, saka makaubos ng isang sako buwan-buwan yung baka or baboy, pagdating ng mga ilang buwan napakalaki na. Pero yung kalapate, wala tayong mapala. Disclaimer lang po, yan lang po ang naranasan ko dito sa aking pag-alaga ng kalapate. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, tinulang manok, adobong pabo, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So kain na. Bisita tayo dito, nagbakasyon sa ating area, si Burj Villa. Ay na yung mga bata kay liwatag kaning pagmangkos. Yung dili ka haon. Ha? Ito sina kami pun ba? Mainit ulawas, ito sa rin na ukamig. Mainit ang ulawas ginoon. Pamera ko, wala ko. Kita mo siya uyuan nga sugot ana. Kaya rin patahan. Ang yang pag umangkon dai. Unahin Ito sina ako na yung diskarte. Ibalgan naman namo kaniya. Pero makay ka. Bart. Ibalgan mo nato kaniya sa kuan tapit.
Ato. Caramel ba ito? Inom-inom kang buro dayo. Inom na puno. Regalo pa. Ari naman ko. Irong po lang. Bisayan mo ka na. Saya. Kan ada yang nag-ihaw ninyo dulu mo istorya sa nang manok. Kaya ko ihaw mo. Wala nis. Kuan, Manila ning naning manok ka. Tagalog mo dito. Yung dako po nila mo. Ano po? Ito ako. Wag. Ano yung mga talit nila bro? Mga siyaw ba? Pero itong silingan ako kaya usan lang ko nagpurma ng kuait. Mamao naman ko dili po na po yung mga manok. Babo, ng mga busi. Naapoy bisayang manok. Madahan na yung bisayang manok nga. Wala mo ganis Manila ng bisayang manok. Wala po nas Bacolod. Wala daw? Asa dari ulo ni manok ka na? Samot si Bonong. Wala yun. Wala. Isaya mo na. Asa nito nawala na ulo. Wala na sa. Ito nang jojo. Wala ka na. Ito ding paborito ang ulo. Kaya na, hamog daway mo. Kaya Kung mo may kapiyak pan. yung dagway. No. Wala po na si Isaya. Wala. Cebuano. Na ito na iwa. Naluwas mas kainit itong alawa mo duha. So dili ang ipang hinambog ng kanang murag ma taway imong kuan ginawa din eh. Sahay. Ikaw imuha na po tanang putaw. Ano yung suro ng mga Brahma no? Sila pa nagkabuhan ko yun. Ngupat na ako. Okay. Ito na yung ugong. Ano ba do? Hindi na ko. Ano, pinam na ka litro yung magsurot yung surip dahil. Ito sa kabutong mo lang. Asa kayo ang torya? Torya? Oo. Torya. Tiga. Sakit mo tayo yung Sabado? Kasi daw tayo, kami pulis na ron. Hindi ka mo din, bro. Ha? Yeah, ikaw, di ka excited. Ay, kanasoro. Doon, December po doon. Kaupat na sila ka bo. Inuwas mo lang. Samot na pula rin yung sao. Samot na yun. Wala di puti. Hindi puti. Asa kining gamay og mo na pula? Kaning dok, kaning kinagamian. Og mo na pula. Oh, muli na pula. Nun sa mga masam forma dai. Murid. Mo sa din ajo og pula ng gamay. Murid siya og pula. Mura siya dato wata. Abot gyud dato tawat tungod sa Facebook sa. Signal ba signal? Kasi ito libutan. Wala ba si CEO si Kuan? Tawat. Nagkunwari siya. Nagkunwari. Nagkunwari ka. Nagpanggap. Ipanggap. Sabong taon na nakalipas. Nagidugay kay maka kuanan ni gawas sa iyang pisto sa. Dali na. Ha? Dali na. Kung usa na magkabas wala simulatay naman diya. Pasok ay lalo. Na, tukol na ba na?
Tumudmod, hindi ka yan. Naong daga. Pero meron ang lumbulin yun. Wag mo inahan. Tutulong na. Huwag mo yung naputi mo. Hindi may adong. Huwag mo yung naputi. Baka na. Baka na.